Nabanggit ko sa mga nauna kong video na may mga kaibigan tayo na dapat pansamantalang iwasan muna habang inaayos natin ang ating buhay patungo sa pag-unlad. Ito yung mga kaibigan na para lang talaga sa happy-happy o walwalan. Na tulad ng sabi ko na posibleng ang mga taong ito ang maka-impluensya sa iyo sa mga masasamang gawain o posibleng makapigil sa pag-unlad mo. Kaya sa video na ito, ibabagi ko rin sa inyo ang 7 impluensya ng mga mabuti mong kaibigan o network at kung paano bumuo ng mga mabubuting kaibigan. Ito naman ang mga taong may mga pangarap sa buhay. Isang mahalagang parte din kasi ito para sa pag-unlad ng buhay mo. Sikapin mo lang na matapos ang video na ito dahil isisigurado ko sa iyo na hindi masasayang ang oras mo at marami kang matutunan dito. Kaya kung handa ka na, tara! Number 1, dapat good listener ka. Sa buhay natin minsan ang hanap natin sa isang tao ay yung marunong din makinig. At may mga tao talaga na naghahanap din ng mga interesado sa mga kwento nila. Ang mga dahilan simple lang, nakakapagpabos kasi ito sa ego nila at minsan din nakakapagpagaan ng loob. Napapansin mo naman, 'di ba? Pag may problema ka, naghahanap ka talaga ng may makakausap o nababahagian ng iyong kwento. At kung marunong ka magtiyaga at makinig, ibig sabihin maayos ka rin kausap. Tandaan mo, isang compliment ang pakikinig na may totoong interes. Sa pamamaraan na ito ay pinapakita mo rin na importante ang tao na ito sa iyo. At importante sa iyo ang mga naiisip niya. Mahalaga kasi ito para makuha mo ang loob ng isang tao. Kaya naman kung gusto mo talagang makapagpalagayan ng isang tao at o gusto mo mag-establish ng magandang relasyon sa kanila, then be a good listener. Simple lang ito gawin pag humarap ka sa mga taong ito. Dapat mahinahon lang ang busis mo. Huwag yung parang galit at huwag kang masyadong agaw eksena pag nagsasalita ang mga taong ito. At iparamdam mo sa kanila na seryoso ka at handa kang makinig sa kanila. Number 2, huwag kang makipagtalo. Sa pagkikipagtalo, wala naman talagang nanalo dito. Pakiramdam mo lang na parang nanalo ka. Pero ganun din ang pakiramdam sa kabila. Oo, sabihin na natin na ikaw nga ang nanalo talaga sa isang argumento. Pero isipin mo naman yung taong pinapahiya at napahiya mo kung ano ang nararamdaman niya. Maaring nasaktan mo ang kanyang damdamin, ang kanyang pride, o para bang tinatapakan mo na lang ang kanyang pagkatao. Ang mga ganitong pangyayari, malamang na-experience mo na rin ang mga ito at kung ano yung nararamdaman mo. Kaya naman, bakit pa kayo magsasayang ng oras sa pakikipagtalo? Pinapagod mo lang dito ang iyong sarili para lang tanggapin ang ibang taong opinion mo. Nagsasayang ka lang ng oras dito na sana'y ginamit mo na lang para mas maging productive ka sa mga bagay na makakatulong sa pag-unlad ng iyong buhay. Kahit panalo ka pa sa paningin mo, failure ka pa rin dito. Alam mo bakit? Nagkakaroon ka ng bagong kaaway. Kaya hanggat maaari, iwasan mo ang pagkikipagtalo sa kapwa. Tandaan mo, hindi matatapos ang isang problema sa pakikipagtalo lamang. Bakit hindi nyo nalang hayaan intindihin ang bawat isa sa mga bagay na gusto nyo iparating? Kasi kung hindi ka sangayon sa opinion niya, maramang hindi ka rin sigurado na sasangayon siya sa opinion mo. Kaya hindi nyo talaga kailangan na magtatalo pa. Bigayan na lang kumbaga. Kasi wala talaga itong may tutulong sa inyo. Number 3, marunong mag-appreciate sa ibang tao. Mahalagang marunong ka rin mag-appreciate sa ibang tao na nasa paligid mo. Sabihin na natin na nag-improve siya sa mga bagay-bagay. Talento niya o di kaya sa kanya skills. Or may naging tagumpay siya sa buhay. Kahit gaano ito kaliit o kasimple, malaki kasi ang may tulong nito sa pagbibuild mo ng mga kaibigan. Huwag naman yung nai-insecure ka o naiinis ka sa mga achievement ng ibang tao. Para bang feeling mo nauungusan ka. At ang masama pa dito, gusto mo pang hilain pababa kasi nga tagumpay na sila. Mas okay kung happy ka o proud ka sa mga tagumpay ng ibang tao dahil sa kanilang pagsusumikap. Mas nakabubuti pa rin na puro positive ang feedback mo sa kanila kaysa negative. At kung sakaling may sasabihin ka man na negative sa kanya o sa kanila, pwede bang unahin mo muna ang positive para sa pag-appreciate ng kanyang mga ginagawa para naman hindi masyadong mabigat sa kanyang pakiramdam. Mas maganda kung iisipin mo pa rin ang mararamdaman ng isang taong pagsasabihan mo ng hindi maganda. Malaking parte din kasi ito sa iyong success dahil mahalaga na may maayos tayong relasyon sa ating kapwa. Number 4, dapat marunong kang tumanda ng pangalan ng tao. Oo, mahirap ito lalo na kung may pagka makalimutin ka rin. Pero sikapin mo o try mo na matatandaan mo yung mga pangalan ng mga taong nakausap mo o yung mga posible mong maging kaibigan. Pero alam mo ba, malaking tulong din ito para sa pagbibuild mo ng bagong kaibigan. Iba kasi ang pakiramdam na kilala ka ng tao na kausap mo o kilala ang pangalan mo.
Kaya mahalaga din talaga ito na nagbibigay kasi ito ng magandang pakiramdam sa isang tao. At kahit minsan masaya ka naman kung tinatawag ka ng ganda o pogi, pero mas masarap pa rin pakinggan na kilala ka talaga ng isang tao at alam niya ang pangalan mo. May mga store na kapag bumibili ka o nag-order ka, tinatanong talaga nila yung pangalan mo, na kung tutusin, pwede namang lagyan nila ng Juan or Pedro, pero hindi. Ibig sabihin nito, may malaking dahilan talaga, o posibleng may malaking tulong ito, lalong-lalo na sa negosyo, ang pangalan. Kaya pwede mo rin ito gamitin sa iyong negosyo or sa workplace mo. Kaya try mo sikapin na matandaan ang mga pangalan ng mga taong kaharap mo. Number 5, dapat palangiti ka. Isang gawain ito na libre lang. Napakasimple lang nito. Bakit mo pa ipagkait ito sa kapwa mo? Alam mo bang sa tuwing may namimit kang tao o nakakausap ka ng tao na harapan, ang simpleng pagngiti ay napaka-importante. Ang pagngiti kasi ay nagpapakita ito na masaya ka o interesado ka sa isang tao na kausap mo. Kung ang target mo ay magkakaroon ng maraming kaibigan, makapag-build ng network o siyempre maging maayos ang relasyon mo sa mga customer mo o sa mga ka-work mo, at ang simpleng pangiti ay sobrang napakahalaga. Dahil mas okay kung nakangiti ka talaga pagkaharap mo yung tao kaysa nakasimangot ka madalas. Nagbibigay kasi ito ng negative na aura sa mga taong kaharap mo. Hindi tulad ng simpleng pagngiti na nagbibigay ito ng positive outlook sa buhay mo. Kaya huwag kang mahiya, ngumiti ka lang, okay? Kasi kung sa negosyo natin ito pag-uusapan, kung hindi ka marunong ngumiti at palagi ka pa nakasimangot, baka ngayon ka lang makarinig na nalugi sa negosyo dahil sa palaging nakasimangot. Kasi sino pa naman na yung customer na babalik sa'yo kung nakasimangot ka palagi? Number 6, pagkakasundo at maayos na usapan. Kapag nakipag-usap tayo sa tao, halimbawa na lang dito kaibigan mo o di kaya customer mo sa negosyo, ay importante na hindi ito mag-uumpisa sa hindi pagkakasundo or disagreement. Dapat mag-umpisa ito sa mga bagay kung saan kayo magkakasundo. Mahirap na kung hindi kayo kaagad magkaintindihan at panay sagot ang kausap mo na hindi sang-ayon o panay sabi na ayaw o hindi. Pag gano'n na ang mangyayari, malamang hindi mo na makukuha ang loob ng kausap mo o potential buyer sa iyong negosyo o business. Matatapos na lang ang usapan nyo na wala talagang magandang resulta. Kaya kung sakaling naka-encounter kayo ng ganito na senaryo, panatiling mahinahon palagi. Hayaan mo muna na magsalita siya sa part niya. Huwag ka munang mag-interrupt kaagad. Kasi kahit may comment siya sa serbisyo o produkto mo, bilang isang customer, kung makikita niya na handa ka namang makinig sa kanya o tulad ng nasabi ko kanina, makukuha mo pa rin ang loob nito hanggang magkasundo kayo. Number 7, dapat itrato mo silang importante. Isa ito sa pinaka-importanting sikreto sa pakikipagtungo sa ibang tao. Ang sincere ka na ipakita o iparamdam sa mga taong ito na importante sila. Wala na yatang ibang paraan para makahanap ka ng kaibigan o mga tao na matino kung hindi yung pagpapakita ng totoong pakikitungo sa kanila. Kung pag-uusapan naman natin ito patungkol sa negosyo, siyempre mahalaga din ito sa iyo para makapag-build ng mga tunay na customer at mga suppliers at iparamdam mo sa mga tao na yon na seryoso ka sa kanila. Nakakatulong din kasi ito para magkakaroon kayo ng long-term na relationship. So hanggang dito na lang po muna ang ating video. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hangad ko rin ang iyong tagumpay. Paalam.